Tayo po ay nagpapatuloy sa pagbubulay tungkol sa mga himala ni Jesus. Noong nakaraang linggo ay pinagbulayan natin ang tungkol sa pagpapagaling ni Jesus kay Bartimeo. Inisa-isa natin ang mga katangian ng isang pananampalatayang nagtatamo. Sinabi natin na ang pananampalatayang nagtatamo ay nakabatay sa kung sino si Jesus. Ito'y nakabatay sa habag ng Diyos. Ito ay personal. At ito ay pananampalatayang tiyak. Ngayon naman po ay ipofocus natin ang ating pansin doon naman sa mga gawa ng Diyos. Kung ang pinagbulayan natin noong isang linggo ay tungkol sa mga katangian ng pananampalatayang nagtatamo, ngayon naman ay ang pagbubulayan natin ay ang mga katangian ng gawa ng Diyos mula sa kwento ng paghihimala ni Jesus sa isang lalaking bingi at utal sa Marcos, Kabanata 7, talata 31 hanggang 37. Mark chapter 7, verses 31 to 37. Basahin po natin. Pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Matapos tahakin ang lupain ng Decapolis, dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inalayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila ilubhang ng gilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Kapag ang isang bagay ay gawa ng Diyos, mayroong mga palatandaan tayong makikita. Tama po ba? Ang mga gawa ng Diyos ay kapansin-pansin. Ito'y hindi maaaring itanggi o pasubalian. Ito'y hayag na hayag. At hindi ito maaaring ipagkamali. Nagawa ka ito ng Diyos. Sa kasaysayan po ng Biblia, may mga taong sumubok na gayahin ang mga gawa ng Diyos. Ngunit pawang nabigo sila. Naalala ko ang kwento sa Gawa, chapter 19, verses 13 to 16, tungkol sa mga Hudyong sinubukang gayahin ang gawa ng Diyos. Sinubukan nilang magpalayas ng mga demonyo sa pangalan ni Jesus dahil nakita nilang si Pablo na ginagawa yun. Ngunit, hindi nila yung napalayas, kundi sila pa ang pinahirapan, anupat hubad at sugatan silang tumakas. Sa Exodus 7 naman ay ipinamalas ng Diyos ang kanyang makapangyarihang mga gawa nang gawin niyang ahas ang tungkod ni Aaron at nang gawin niyang dugo ang tubig sa ilog Nilo. Sinubukan din itong gayahin ng mga salamangkero ng Faraon. Nakagawa din sila ng ahas, ngunit ang sabi doon, yun ay nilulun ng tungkod ni Aaron. Nagawa din nilang gawing dugo ang tubig, ngunit hindi tulad ng gawa ng Diyos. At sa Exodo, Kabanata 8, ay nagpalabas ang Diyos ng napakaraming niknik na naging salot sa mga hayop at pananim sa Ehipto. Ginaya din ito ng mga salamangkero ng Faraon, ngunit wala silang nagawa. Exodus chapter 7, verse 18. Ilan lamang ito sa mga patunay na hindi maikakaila ang mga gawa ng Diyos. Maaari nating malaman kung isang bagay ay paggawa nga ng Diyos. At sa kwento ng pagpapagaling ni Jesus sa lalaking utal at bingi, hayag na hayag ang gawa ng Diyos. Kitang-kita ang mga katangian
ng gawa ng Diyos. Ang makarinig at makapagsalita ang isang bingi at utal ay himalang Diyos lamang ang makagagawa. Taglay ni Jesus ang kapangyarihan ng Diyos, kaya kahit saan siya magpunta, nararanasan at namamalas ng mga tao ang dakilang mga gawa ng Diyos. Hindi ba kaya sumusugod ang maraming mga tao? Dala-dala ang kanilang mga kahilingan kay Jesus dahil gusto nilang maranasan ang Diyos. Ang mga taong ito ay uhaw sa paggawa ng Diyos. Tanungin mo yung katabi mo, ikaw ba'y uhaw sa paggawa ng Diyos? Kaya nga halos hindi na makakain at makapagpahinga si Jesus at ang kanyang mga alagad dahil ang mga tao'y uhaw sa paggawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. At sa kagustuhan, sa kwento, sa ating teksto, sa kagustuhan ng mga nagmamahal sa lalaking ito na utal at bingi, na paghimalaan ng Diyos ang buhay nito, dinala nila ito kay Jesus at hiniling na ipatong ni Jesus ang kanyang kamay sa lalaki. At pinagaling naman ito ni Jesus, bagaman hindi sa paraang kanilang hinihiling at inaasahan. Kinasangkapan ng Diyos ang mga taong nagdala sa lalaking iyon kay Jesus para maranasan ng taong iyon ang hindi maikakailang gawa ng Diyos. Tingnan natin mula sa ating teksto ang mga katangian ng gawa ng Diyos. Una, ang gawa ng Diyos ay makapangyarihan. Ang ipinamanhik ng mga taong nagdala sa lalaking bingi at utal, anong ipinamanhik nila kay Jesus? Ang ipatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa lalaking iyon. Marahil, nasaksihan nila minsan o kaya'y nabalitaan nila na nagpagaling si Jesus ng mga may karamdaman sa pamamagitan lamang ng pagpapatong ng kanyang kamay sa mga ito. Naniniwala silang si Jesus ay makapangyarihan at mapapagaling niya ang lalaking iyon kung ipapatong lamang ni Jesus ang kanyang mga kamay sa taong ito. Ngunit habang binabasa ko, may tanong na nabuo sa aking isipan, bakit hindi ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa lalaking iyon para pagalingin siya? Anong ginawa ni Jesus? Verse 32 ng Marcos chapter 7. Dinala ng mga tao sa kanyang isang lalaking bingi at may kapansanan sa pagsasalita. At nakiusap sila sa kanya na ipatong niya rito ang kanyang kamay. Verse 33. Inalayo muna ni Jesus sa karamihan ang lalaki at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, dumura si Jesus at ipinahid ito sa dila ng pipi. Tumingala si Jesus sa langit, nagbuntong hininga at sinabi sa lalaki, Ephata, nang ibig sabihin, mabuksan. Anong ginawa ni Jesus? Hindi niya ipinatong ang kanyang mga kamay sa lalaking ito, kundi inilayo niya sa karamihan. Sa ibang salin ay alone with Him. Siya lamang at si Jesus. Pagkatapos ay isinuot ang mga daliri ni Jesus sa tenga. Dumura. Napaka-strange, Tapos, hinawakan ang dila. Tumingala sa langit. Nagbuntong hininga. At sinabing, be open. Mabuksan. At gumaling ang lalaking ito. Wala pa kahit sino ang nakagawa ng gayon, na isinuot lang ang mga daliri sa tenga at dumura at hinawakan ng dila, tumingala sa langit, at bumuntong hininga at nagsabing, mabuksan. At pagkatapos ay nakaharinig at nakapagsalita ng malinaw ang isang tao. Ngunit nagawa iyon ni Jesus dahil pinagkalooban siya ng Diyos Ama ng kapangyarihang magpagaling. Si
Si Jesus ay Diyos. Nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan bilang Diyos. Bagaman sa Kanyang pagkakatawang tao ay hinubad niya ang karapatang maging kapantay ng Diyos. Ngunit nanatili ang Kanyang kalikasan bilang Diyos. Gayunman sa Kanyang pagkakatawang tao ay iminodelo ni Jesus sa atin ang ganap na pagdepende sa Diyos Ama. Sa ating teksto ay nahayag ang makapangyarihang gawa ng Diyos ng pagalingin ni Jesus ang lalaking utal at bingi. Sa tatlong bagay. Una, sa pamamaraang gusto ng Diyos Ama. Pangalawa, sa lubos na pagdepende sa Ama. At pangatlo, sa pag-exercise ng kapangyarihan at otoridad na kaloob ng Ama. Sa verse 32, English Standard Version ay sinabing, they begged Him to lay His hand on him. Ipinamanhik o nagmakaawa sila kay Jesus na ipatong niya ang kanyang mga kamay sa lalaking utal at bingi. Waring yun ang pamamaraan na lalaman nila para mapagaling ang lalaki, hindi po ba? Kasi sila nagmamakaawa, they begged Him. Ngunit bakit hindi pinagaling ni Jesus ang lalaking iyon sa pamamagitan ng pagpapatong ng kanyang kamay? Sa pamamagitan ng paraang naiisip ng mga taong ito. Yun, naniniwala ako na iyon ay para ipamalas ang kapangyarihan ng Diyos. Ang pagpapamalas ni Jesus ng kapangyarihan ay hindi maaaring ikahon sa isang pamamaraan lamang. Ang pamamaraan na nasa isip ng mga taong ito na nagdala sa lalaki kay Jesus ay ang pagpapatong ng kamay. Ngunit iba't iba ang pamamaraan ng Diyos sa paghihimala. Iba't iba ang paraan kung papaano niya tinutugunan ang isang imposibleng sitwasyon. Ang pagiging makapangyarihan ni Jesus ay nagsasabing maaari niyang solusyonan ang anumang pangangailangan sa anumang paraan na naisin niya. Huwag nating pangunahan ang Diyos sa pagsasabing, ganito po kayo gumawa para masolusyonan ang problema ko dahil ito lamang nakikita kong paraan. Huwag nating pangungunahan ang Diyos. Hindi natin alipin ang Diyos para siya pa ang sumunod sa pamamaraang gusto natin para matugunan ang sitwasyong ating kinalalagyan. Huwag nating tangkain, ikahon ang Diyos. Ang Diyos ay napakamakapangyarihan. At hindi siya limitado sa isang pamamaraan lamang. Anong gagawin natin? Kailangang hayaan natin gumawa ang Diyos ng dakilang mga bagay sa pamamaraang nais niya. Dahil mayroong panganib kapag ipinilit natin ang pamamaraang naiisip natin para matugunan ang ating pangangailangan. Maaari nating malimitahan ang Diyos. Maaring ganito ang panalangin mo. Panginoon, pagpalain mo ang aking mga anak para matugunan nila ang mga pangangailangan ko dahil ito lamang nakikita kong paraan para mabuhay kami. O kaya, Panginoon, loobin mong matanggap na ako sa ina-applyan kong trabaho dahil ito lamang ang nakikita kong paraan para ma-provide ang pangangailangan ng pamilya ko. Ang ganitong klaseng panalangin ay nagpapakita ng ating kaliitan ng pananalig sa Diyos. Hindi naman masamang manalangin sa Diyos na loob binawa ng Diyos. Ngunit yung ikahon natin sa isang pamamaraan ang Diyos kung paano siya gagawa ay hindi dapat. May pagkakataong ang pamamaraang hinihiling at inaasahan natin na gagamitin ng Diyos para tugunan ang isang imposibleng sitwasyon ay hindi ang pamamaraang nais ng Diyos. Kaya, maging bukas lamang tayo sa anumang pamamaraang nais ng Diyos na kasangkapanin para matugunan ang ating pangangailangan.
Ang mga halaga, mga kapatid, ay hindi kung papaano tutugunan ng Diyos ang ating suliranin. Minsan, parang wala na tayong maisip na paraan para matugunan ang ating sitwasyon. Ngunit ang mahalaga ay hindi kung papaano. Kundi ang mahalaga ay ang katotohanang tutugunan Diyos sa kanyang dakila at makapangyarihang kaparaanan. Minsan, wag na nating problemahin kung papaano. Manalig na lamang tayo na gagawa ang Diyos sa kanyang sariling kaparaanan. Sabihin mo sa iyong katabi, wag na nating problemahin kung papaano. Marami ba tayong tanong kung papaano kaya? Papaano kaya? Ngunit hindi na mahalaga kung papaano. Ang Diyos na ang bahala kung papaano. Maano ang sinabi na lamang ng mga lalaki ay, pagalingin niyo po. Ang aming kaibigan, nagmamakaawa po kami, pagalingin niyo po. Minsan kailangan nating baguhin ang ating mga panalangin. At i-align ayon sa kagustuhan ng Diyos. At minsan, huwag ipilit ang ating sariling mga pamamaraan. Kapag lalapit tayo sa Diyos para sa anumang kahilingan, mas mabuting idulog lang natin ang ating kailangan at hayaang tugunin ito ng Diyos sa kanyang sariling pamamaraan. Sa gayon, makikilala natin ang Diyos nang higit sa pagkakakilala natin sa Kanya. Tiyak na habang kinukwento ng lalaking dating utal at bingi kung papaano siya pinagaling ni Jesus, nadagdagan ang pagkakilala at pananalig kay Jesus kahit na mga taong ito na nagdala sa Kanya kay Jesus para pagalingin. Napatunayan nila na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kaya ng Diyos na tumugon sa anumang kaparaanang naisin niya para ihayag ang kanyang walang hanggang kapangyarihan. Para imodelo sa atin, ipinakita ni Jesus kung papaano natin mararanasan ang makapangyarihang gawa ng Diyos. Inalam ni Jesus ang pamamaraan ng Diyos Ama, para tugunan ang sitwasyon. Dumalangin siya sa Ama. Siya'y tumingala sa langit. At siya'y nanalig. Nabubuksan nga ng Diyos ang pandinig ng lalaki at makakarinig ito at makapagsasalita. At ganun nga ang nangyari. Kaya tulad ng ipinakitang halimbawa ni Jesus, lubos tayong dumepende sa Diyos. Umasa tayo sa kanyang mga pamamaraan at manalig tayo na makapangyarihan siyang tutugon sa anumang sitwasyon, pangangailangan, o imposibleng kalagayan na inilalapit natin sa Kanya. Dahil ang mga gawa ng Diyos ay makapangyarihan. Pangalawa, ang gawa ng Diyos ay perfect and good, ganap at mabuti. Marcos chapter 7 verse 35, at nakarinig na ito na wala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sa verse 37 naman ay sinabing, sila ilubhang ng gilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. Sa English Standard Version, yung Mark chapter 7 verse 37 ay sinabi namang, He has done all things well. Sa ibang salin ay, it was very good. Well, very good. Ang lalaking dati ay bingi at utal kung magsalita. Matapos na paghimalaan ni Jesus, ay nakakarinig na at nakakapagsalita na ng malinaw. Nawala ang pagkautal at malinaw nang nakapagsalita ang lalaki. Hindi may pagkakamaling, yun ay gawa ng Diyos. Instantly and perfect
ang gawa ng Diyos. Hindi po maaaring masabi na meron pa ring depekto ang taong iyon na pinaghimalaan ni Jesus. Yung mga pinagaling ni Jesus na dating pilay, hindi man minsan ay iika-ika pa rin. Yung bingi na pinagaling ni Jesus ay hindi sinabing minsan ay nakakarinig, minsan ay hindi. Yung mga bulag na nakakita ay hindi sinabing minsan ay malabo, minsan ay malinaw. Lahat ng ginawa ng Diyos ay perfect. Kapag ang isang bagay ay gawa ng Diyos, makikita natin na ito ay ganap at walang maipipintas. May mga taong umaasa sa salamangkero o mga albularyo para pagalingin ang mga taong may karamdaman. Sa halip na umasa sa paghihimala ng Diyos, sa mga tao sila lumalapit para sa kagalingan na para bang may magagawa ang tao sa kanilang kalagayan. Ngunit, ano ang nangyayari sa mga taong may karamdaman na dinadala sa mga espiritista, sa mga taong ang taglay ay kapangyarihan ng kadaliman, anong nangyayari sa kanila? Meron ba kayo nabalitaan na completely ay gumaling? Waring gumagaling. Sa umpisa, yung mga may sakit na inadala sa albularyo, ngunit ang totoo hindi sila gumagaling. Bumabalik ang kanilang karamdaman at ang totoo pa nga ay lalong lumulubha ang kanilang karamdaman. Sabihin mo sa iyong katabi, umaasa ako, hindi ka na pupunta, hindi ka na sasangguni sa albularyo. Baka meron pa sa atin. Sa kagustuhang makaranas ng mga dakilang mga bagay, ay bumabaling sa mga pamamaraang hindi naman makadiyos. Walang sino mang tao ang may kakayahang magpagaling ng mga may sakit perfectly, maliban sa Diyos. Ngunit basta ang Diyos ang gumawa, talagang ito'y perfectly. At may pagkakataong instantly, katulad ng naranasan ng lalaki sa ating kwento. Tulad ng babaeng dinudugo ng mahabang panahon. Agad na huminto ang pagdurugo ng matapos na hawakan niya ang laylayan ng damit ni Jesus at manalig na talagang pagagalingin siya ni Jesus sa pamamagitan mo. Nang sinaaman na isang kitongin ay sinabihin ng propeta na doon doon lumulublob sa Ilog Jordan ng 7 beses. Pagkatapos nun, ang kanyang balat ay naging singkinis ng sanggol, ng balat ng sanggol. Perfect. Ang Diyos lamang ang makagagawa ng mga dakilang bagay ng ganap at walang maipipintas. Dahil ang mga gawa ng Diyos ay naghahayag ng kung sino siya. Hindi ba't ang mga gawa ng Diyos ay naghahayag ng kung sino ang Diyos? Dahil ang Diyos ay perfect, ang kanyang mga gawa ay perfect. Kaya kapag nakakakita tayo ng mga gawang walang kapintasan, ang namamalas natin ay ang mga dakilang gawa ng Diyos. Ang namamalas natin at nararanasan ay kung sino ang Diyos. Di ba't ang sabi sa Genesis, chapter 1, verse 31 sa New Living Translation, then God looked over all He had made, and He saw that it was very good. Nalulugod ang Diyos habang pinagmamasdan ng kanyang mga gawa dahil yun ay perfect, very good, excellent. Tanging
ang mga gawa lamang ng Diyos ang perfect at very good at pleasing sa paningin ng Diyos. Kaya't kapag sa pamamagitan natin ay nahahayag ang mga dakilang gawa ng Diyos, hindi ba't ang Diyos ay nalulugod? Ang Diyos ay nalulugod. Sa kabilang banda, kapag gawa lamang ng tao ang nahahayag, ito'y palaging kulang. Ito'y hindi pleasing. Hindi ba't pag sinabi nating very good o kaya'y perfect, ito'y nagpapahayag din ng ating pagkalugod. Good job. Very good. Excellent. Ngunit kapag alam nating ang ating na-accomplish ay base lamang sa kakayahan ng tao, napapakisbig tayo, hindi tayo masiyahan, o kaya'y nadidismaya tayo sa kaibuturan ng ating puso. Naghahangad tayo ng higit kaysa sa ating nararanasan. Alam nating napakalaki ng pagkakaiba ng gawa lamang ng tao kaysa sa gawa ng Diyos. May pagkakataon namang gradually ang pagpapagaling ni Jesus. Ibig sabihin, hindi naman parang instant ay ayos na kaagad. Perfect na kaagad. Pero hindi nangangahulugang imperfect ang paggawa ng Diyos. Tulad ng lalaking bulag sa Marcos chapter 8 verse 22, sa unang pagmulat ng mga mata, ang nakikita lamang niya ay mga taong naglalakad na parang punong kahoy. Ngunit sa pangalawang paghipon ni Jesus sa kanyang mga mata, malinaw na niyang nakikita ang lahat. Gradually, ngunit perfectly and completely, may mga gawa ang Diyos na instantly at perfectly. Ngunit may mga gawa din siyang gradually. Utay-utay. Hanggang sa maging kumpleto. Hanggang sa maging perfect. Tulad ng paggawa ng Diyos sa buhay natin para baguhin tayo, mga kapatid. Nang gumawa ang banal na Espiritu sa ating mga buhay, tunay na binago tayo. Binago ang ating kalooban. Inalis ang ating mga hangal na pag-iisip. Yung dating espiritong patay ay binuhay. Instantly. Dahil sa kamatayan ni Kristo, tayo mga nagsisampalataya sa Kanya ay inaring ganap ng Diyos. Itinuring na ganap. Itinuring na perfect. Ang tanong ay, perfect ba tayo? Perfect ba tayo? Tanungin mo yung katabi mo, perfect ka? Huwag nang aasar tayo. Sinasabi natin, perfect ka. Ngunit, di ba't positionally, tayo ay perfect? Dahil kung hindi tayo ganap sa harapan ng Diyos, hindi tayo makakalapit sa Kanya. Hindi tayo tatanggapin ng Diyos. Positionally, tayo'y perfect. Dahil sa ginawa ni Jesus, yung bisa ng kamatayan ni Jesus, yung bisa ng dugo ni Jesus, sa mga nagsisampalataya sa Kanya, ay nagpapaging dapat sa atin sa harapan ng Diyos. Ngunit in reality, tayo ay imperfect pa din. Kapag tinitingnan tayo ng Diyos Ama, ang nakikita niya sa atin ay ang kaganapan ni Kristo. Kaya nakakalapit tayo sa Kanya at nagiging katanggap-tanggap tayo sa harapan niya. Tayo ay mga itinuring na perfect. Kahit ang totoo ay hindi tayo perfect. Gayunman hindi yun nangangahulugan na hindi perfect ang gawa ng Diyos. Yung katotohanan, nalulubusin ng Diyos ang ating kaganapan sa pagbabalik ni Kristo ay nangangahulugang tunay, ganap, kumpleto, at walang maipipinta sa mga gawa ng Diyos. Ang sabi sa 2 Korinto 5:1, 2 Corinthians chapter 5 verse 1 to 4,
Talos natin na kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, tayo'y may tahanan sa langit. Hindi nasisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Dumaraing nga tayo sa tirahan natin ito at labis nating pinananabikan ang tahanang panlangit. Upang kung mabihisan na tayo nito, hindi tayo matatagpo ang hubad. Habang tayo'y nakatira pa sa toldang ito, sa katawang lupa, tayo'y namimighatit, dumaraing. Hindi upang mawala ang katawang panlupa, kundi upang mapalitan ng katawang panlangit. At sa gayon, ang buhay nating may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Ang ating katawang lupa ay larawan ng imperfection. Gusto sana nating maging perfect. Maging perfect na ang ating kalagayan. Ang tao ay nilikha ng Diyos na perfect. Ngunit dahil sa kasalanan, tayo ay naging corrupt. Tayo'y nadumihan. Tayo'y naging imperfect. Gusto sana natin na maging perfect na ang ating kalagayan. Kahit dumaraing tayo at pinananabikan natin yung perpektong kalagayan na inilaan ng Diyos, na inihanda ng Diyos sa atin sa pagmambalik ng muli ng ating Panginoong Jesus. Kahit sino naman sa atin, ang tanungin, ang gusto sana natin ay maging perfect na. Tanungin mo yung katabi mo, gusto mo bang maging perfect na? O gusto ba natin ang mga tao sa paligid natin maging perfect na? Nayaya mo tayo, nagagalit tayo pag nakikita natin ang mga imperfection ng isa't isa. Hindi lang sa physical nating kalagayan, kundi higit sa lahat sa kabanalan at katuwiran. Ngunit ang ating pag-asa ay ito, isang araw, lulubusin ng Diyos ang ating kaganapan, ang ating kaligtasan. Sabi ng Biblia, lulubusin ng Diyos. Kaya i-encourage natin ang ating sarili at ang isa't isa sa katotohanan ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa ating buhay. Gradually man yun, para dalhin tayo sa kaganapan. Sabi sa Biblia, anumang bagay na pinasimulan ng Diyos sa buhay natin, ay tatapusin niya. Dahil ang mga gawa ng Diyos ay perfect. Yun ay dapat na magtulak sa atin para hayaang patuloy na gumawa ang Diyos sa ating buhay dahil siya lamang ang patuloy na makakapagbago ng ating mga buhay. Ang Diyos lamang ang patuloy na makakapagbago sa masasama nating ugali, sa mga mali nating motibo, sa ating mga kapintasan at sa ating mga kahinaan. Nabasa niyo din ba sa Experiencing God? Ang sabi doon ng sumulat, nangusap ang Diyos sa sumulat niya. Ang paggawa daw ng Diyos sa ating buhay ay depende sa pagbubukas natin ng ating buhay sa Kanya. Ang paggawa ng Diyos sa ating buhay ay depende sa kung inabuksan natin ang ating buhay, hinahayaan natin na patuloy na gumawa ang Diyos sa buhay natin, patuloy na baguhin tayo. Hindi dahil ang Diyos ay limitado, siya ay ganap na makapangyarihan. Ngunit, kailangang payagan natin siya. Maaring ang pagbabago sa buhay natin ay utay-utay. Utay-utay. Ang ating paglago sa wangis ni Kristo ay nakadepende kung hahayaan nating patuloy na baguhin tayo ng Diyos. At huwag din tayong masiraan ng loob kapag tayo yung nag-fail.
Dahil ang lahat ng imperfect sa buhay natin ay gagawing perfect ng Diyos. Physical na kalagayan natin, spiritual na kalagayan natin. Mag-aliwan tayo sa katotohanan. Lulubusin ng Diyos ang kaganapan. Sabihin mo sa iyong katabi, lulubusin ng Diyos ang kaganapan sa ating buhay. Pangatlo, ang gawa ng Diyos ay kahanga-hanga. Sa Marcos chapter 7 verse 37, ay sinabing, sila'y lubhang ng gilalas. At ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Sa English Standard Version, ay ganito naman ang pagkasalin. And they were astonished beyond measure. Pag sinabi natin, they were astonished beyond measure. Sila'y labis na namangha. Sukdulan, parang walang paglagyan ang kanilang pagkamangha. Ang tugon ng mga tao sa kahanga-hangang gawa ng Diyos ay ang sukdulang pagkamangha sa Diyos. Ang lahat ng nakasaksi sa mga ginawang himala ni Jesus ay nanggilalas sa gawa ng Diyos at sa Diyos mismo. Yun ang karaniwang reaksyon ng mga tao. Dahil ang mga gawa ng Diyos ay tunay na kahanga-hanga. At tiyak na marirecognize natin ang mga gawa ng Diyos na hindi kayang gawin ng tao. Nung nakita ng salamangkero ang paggawa ng Diyos sa Exodus chapter 8 verse 18, nasabi niyang, ito'y kapangyarihan na ng Diyos. Pagkatapos na hindi nila magaya ang ginagawa ng Diyos, nakilala nilang ang Diyos. Ang Diyos yun na gumagawa, kaya namangha sila sa kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi maikakaila. Talagang makikita kung gaano ito kamakapangyarihan. Tiyak na lahat ng makakakita, makakarinig at makakaranas ng kapangyarihan ng Diyos ay mamamangha sa Diyos. Hindi ba't ang pagkaranas sa Diyos ang magdadala sa atin para mamangha sa Diyos? Pag nararanasan natin ang Diyos, nakikita natin, nakikilala natin kung sino siya at namamangha tayo sa Kanya. Ngunit hanggat hindi natin nakikita o nararanasan ang gawa ng Diyos, hindi tayo mamamangha sa Diyos. O kaya'y kapag tumigil na tayong maranasan ang mga kahanga-hangang gawa ng Diyos, hindi na lalago ang ating pagkamangha sa Diyos. Hindi nagtataas ang level ng ating pagkamangha sa Diyos. Ang tanong, namamangha pa ba tayo sa Diyos? May mga awit tayong nagsasabing, namamangha sa iyo, ngunit ang totoo, namamangha ba talaga tayo sa Diyos? May awit tayong nagsasabing, and I stand in awe of you. Ngunit gaano na katotoo sa puso natin yun, katotohanan na yun ngayon. Tanungin mo nga katabi mo, namamangha ka pa ba sa Diyos? Ikaw ba'y namamangha pa sa Diyos? Ang ating mga pagsamba, ang ating paglilingkod, ay nagpapahayag kung tayo'y namamangha pa ba sa Diyos o hindi na. I-evaluate nga natin ang ating pagsamba sa Diyos. Tingnan natin kung gaano na natin nasasamba ang Diyos. Tingnan natin ang ating mga pagsamba sa Diyos. At masasalamin natin
ang level ng ating pagkamangha sa Diyos. Namamangha ba sa Diyos yung nakatingin ka lang, nakatunganga ka lang? Bagaman hindi namang ibig sabihin ng paglakas ng ating kanta o pagtaas ng ating kamay ay namamangha nga tayo sa Diyos. Ngunit, hindi ba't nakikita din sa ating buhay, sa ating damdamin, sa ating pagsamba, kung tayo nga ba'y namamangha pa sa Diyos? Anong dahilan ng kawalan natin ng pagkamangha sa Diyos? Anong dahilan ng paglamya natin sa pagsamba sa Diyos? Kailan yung huling panahon na nasamba mo ang Diyos nang may buong pagkamangha sa kanyang mga gawa? Anong dahilan ng kawalan natin ng pagkamangha sa Diyos? Dahil ba ang Diyos ay tumigil na sa pagiging makapangyarihan, kahanga-hanga, mabuti, mapagmahal, dakila? Alam natin, ang Diyos ay nananatiling siya kung ano siya noon. Ngunit maaring ang problema ay dahil hindi na natin nararanasan ang mga kahanga-hangang gawa ng Diyos. Tumigil na tayo sa pagkaranas sa Diyos at sa mga kahanga-hangang gawa ng Diyos. Mas pinipili natin ang mabuhay sa sarili natin. Nagpupumili tayong igaod ang ating buhay sa sarili nating lakas at galing. Kaya napoprostrate tayo, nadidismaya tayo, nabibigo tayo, at hindi natin nakikita ang mga dakilang gawa ng Diyos. Iginagaod natin ang buhay, ang ministry, ang pamilya, ang hanap buhay sa sarili nating kaya. Kailangan tularan natin ang mga taong nagdala sa lalaking iyon kay Jesus. Dinala nila ang taong iyon sa paanan ni Jesus. Kay Jesus. Dahil alam nila at naniniwala silang may magagawa si Jesus sa kalagayan nila, ng taong iyon. Pwede naman sana silang pwede namang hindi na lang nila dinala. Ngunit dahil gusto nilang maranasan ang paggawa ng Diyos, nagpumilit sila. At sila pa ngayon nagmakaawa kay Jesus upang paghimalaan ni Jesus ang buhay ng tao. Kung gusto nating maranasan ang kahangahangang gawa ng Diyos, kailangan nating maging ganun kadesperado. Baka kulang tayo sa desperation. Nasasanay na tayo na, okay lang, carry lang. Tuloy-tuloy ang buhay. At parang kontento na tayo sa kalagayang nararanasan natin. Sa kalagayang ang natatamo lamang natin ay yung kayang gawin ng tao. Ang nakikita lamang natin ay ang mga paggawa ng tao, ang pagsisikap ng tao. Gusto pa ba nating maranasan ang kahangahangang gawa ng Diyos? Gusto ba nating maranasan ang mga kahangahangang gawa ng Diyos to the point na mamamangha tayo ng sukdulan na ang pagkamangha ay walang sukat paglagyan? Gusto ba nating mabago ang mukha ng iglesyang ito? Gusto ba nating magkaroon ng bagong apoy sa puso natin
para magawa nating sambahin ang Diyos sa paraang nararapat at nakalulugod sa Kanya. Hindi ako magpapaghaba sa kakulangan ng panahon ng paghanda. Ngunit, dinala tayo ng salita ng Diyos ngayong umaga para siyasatin ang ating mga buhay, ang ating sarili. Okay na ba tayo sa ganito, mga kapatid? Hanggang sa mamatay ba tayo? Payag ba tayo na ganito na lang ang mararanasan natin? Tanungin mo ang katabi mo, payag ka ba na hanggang ganito na lang tayo? Hindi na tayo lumalago. Hindi na natin nakikita ang mga dakilang gawa ng Diyos. Hindi na natin nakikitang nababago ang buhay natin, ang buhay ng mga anak natin. Hindi na natin nakikitang nabubuksan ang pag-iisip ng mga mahal natin sa buhay. Hindi na natin nakikitang lumalapit ang mga tao kay Kristo. Okay na ba sa atin ito? Parang okay na sa atin. Ngunit ang totoo ay merong malalim na longing sa puso natin. Na sana'y mas maranasan ko ang Diyos. Sana'y meron pang higit kesa dito. Sa pasimula ay sinabi ko, kapag ang isang bagay ay gawa ng Diyos, may mga palatandaan tayong makikita. Ang mga ito ay kapansin-pansin, hindi maaaring itanggi o pasubalian. Hayag na hayag, hindi maaaring ipagkamali na gawa ng Diyos. At walang maaaring ihalili sa mga gawa ng Diyos. Pwede minsan sinasabi natin, pwede na yan. Pinag-aari natin ng mga bagay dahil parang mas madali ang umasa sa ating sariling mga gawa. Nakakalungkot lamang na kahit alam nating napakalaki ng kaibahan ng magagawa ng Diyos kaysa magagawa ng tao, mas pinipili nating umasa sa kakayahan ng tao. We settle for lesser things. Mas pinipili nating umasa sa kakayahan ng tao. At yun ang humahad lang sa atin para maranasan ang mga dakila, makapangyarihan, perfect, excellent, pleasing, wonderful works of God. Hinahamon tayo ng salita ng Diyos na bumalik sa Kanya. Bumalik tayo sa Diyos. Ilagak natin ang buo nating pag-asa sa Kanyang magagawa, sa Kanyang kapangyarihan. Hinahamon din tayo ng salita ng Diyos na hayaang kasangkapanin tayo ng Diyos para maranasan ng iba ang Kanyang mga kahangahangang gawa. Kaya tayo muna, pagkatapos ay ang iba. Tayo muna ang makaranas ng mga gawa ng Diyos. Pagkatapos ay ang iba sa pamamagitan natin. Dalhin natin ang mga taong desperado o kalagayan sa paanan ni Jesus at manalig tayo na gagawa ang